Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgos. Ayan, take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat ha. Kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung ikaw ay hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede ka magpa-personal kay Jing Tarot Reader. Search mo lang siya sa Facebook. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. Magbibigay siya ng free reading. Ngayong October, mamimili siya dito sa mga channels natin. So, sana mapili ka. Kukuha siya ng mga 10. And then, 10 din doon sa kanyang page or sa kanyang group. So, bahala ka na. Sana mapili ka, no? Sana mag-comment ka kasi sa comment siya mamimili. Yung subscribers kasi hindi naman niya na makikita eh. Wait lang guys, ayusin ko lang yung ating camera. Okay, so start na natin yung reading for Virgos. For Virgos, please. What do we have here for Virgos? One last shuffle. Thank you, Spirit Guides, Angel Guides. You do have your Strength card. The Four of Coins. King of Cups. One more card. The Eight of Wands. Clarify ko tong mga cards na ito. What's with the Strength card, please? Spirit Guides, Angel Guides. What's with the Strength card? Strength card is clarified by the Eight of Swords. I feel like there's this person, no, na talagang, ano siya eh, gustong-gusto niyang sumugod, makipag-communicate maybe, yung iba, may kinalaman sa communication, yung iba, I feel like gusto niya sumugod, mag-take ng risk. And, this is the kind of person na parang he or she would fight the battle with you. Alam mo yun, kung may laban ka, sige, kasama mo ko dyan. Parang ganun. Kung may something kang, nandyan siya to support you. Andyan siya to give you everything na kaya niyang ibigay. Siya yung mararamdaman mo na feeling na partners or kasangga mo siya. Yun yung energy ng taong to. And then, yeah, I can feel the energy of Leo, but Gemini, Libra, ayan. Aquarius, ganun yung energy. May nararamdaman din akong energy ng Aries. Could be dealing with an Aries. Kasi itong feeling ng person na ito, yung gusto kanya protektahan, pero hindi yung para sa pawan ka, hindi ganun. Parang kung ano man yung laban mo, nandiyan lang siya sa tabi mo, pero parang ikaw pa rin yung main character. Okay? Ikaw pa rin yung bida. Parang ganun. Tutulungan ka lang niya. Pero, hindi niya ginagawa yon. Nandun lang yung kagustuhan. Kasi with the Eight of Swords, this is someone who is stuck. Someone who is pwedeng nagpipigil. Ganong kind of energy. This person is tinatry niyang wag kang pansinin or wag kang tignan at all. You would notice na even if you're online or this person is online, parang ganun. May friendship dito ha, with the Strength card. So, pwedeng friend kayo sa social media or whatsoever. Tatry niya na wag kang tignan or wag pansinin or wag isipin, you know. But this person is waiting. The Temperance card is here. So, this person is waiting. Maghihintay siya. Pero,
ayun nga, parang andyan lang siya. So, pwedeng susugod siya, gagawa siya ng action pag kainailangan mo siya. Parang ganun, yung ikaw mismo yung lumapit. Parang kailangan kita, ganyan. Okay, I'm here. Ganun. Pero yung para gumawa siya ng action na hindi mo pa siya kailangan, hindi mo pa siya tinatawag or what, hindi siya para gumawa ng ganun. Anyway, the Four of Coins, let's clarify this. What's with the Four of Coins? Well, I can see you saving your money. So, maganda to kasi yung iba sa inyo, if you're planning na gumastos or may mga, pwedeng in the past may mga pinagkagastosan, no? Pero this month, pwedeng hindi siya maging ganun yung flow ng money mo na mabilis na lumabas. Alam mo yun, more on savings ang nakikita ko sa'yo ngayon. I can still see you happy with the Sun with regards sa mga, yung iba dyan, kung may karelasyon ka ngayon, there's happiness in this relationship. There's a lot of pag-move on na nangyayari. Maybe move on from the past na mga heartaches or past misunderstandings. Yan, nakakita tayo ng pag-move on regarding dun sa bagay na yun. So yeah, you're thinking about your finances well. And maybe nag-iisip ka rin regarding sa future mo. And actually, maganda to kasi, wait lang guys, nadadali ko kasi yung pinaka-charger. So, kaya namumove yung phone. Anyway, dito sa part na ito, nagugustuhan ko yung energy ng way mo ng pag-iisip. Kasi bago ka maggawa ng decision or umaction, iniisip mo rin kung kaya ba ng budget mo. So, hindi ko rin agad-agad, this time, medyo nagiging kuripot ka. Okay? Ngayong buwan na ito. So, let's find out naman dito sa King of Cups. Clarify naman natin. Ten of Wands. At the bottom of the deck is the World. Malayo tong person na nakukuha natin dito. This is someone who is really, a lot of emotions ang nararamdaman ko sa kanya. Parang, may nakikita akong mga dito, parts ng sasakyan. So, maybe someone who really loves cars or maybe naggagawa ng cars or something ganun. Ten of Wands, this person has a lot of love for you. Pero nakikita natin na medyo malaki yung responsibility niya. Or magiging responsibility niya ngayong buwan na to. Medyo mahirap actually, pero nakikita naman natin na masaya etong taong to with regards sa kanyang mga kaibigan or sa family. Ayan, nakikita natin yung happiness. So, kahit mahirap yung ginagawa or yung responsibilidad, masaya naman siya. Masaya naman siya. Okay.
What's with the Eight of Wands? Nine of Cups is here. Nine of Wands and the Wheel of Fortune. The Ten of Swords. Okay. Actually, nakakakita ko ng success sa part na ito. And nakukuha ko na medyo naging challenge sa'yo yung pagbabalance. Maybe ng time mo. Pero magiging successful kung ano man yung mga pinagtuunan mo ng pansin itong mga nakaraan. If it is regarding your work, career, magiging successful yan. Matatry mo siyang, and this time, no, pwedeng pinagtuunan mo ng pansin yung isang bagay. Pwedeng this time, hindi na ganun ka, sabihin na nating priority yung bagay na yun. And then, mas mababalance mo or mababalance mo yung mga time or mga bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin ngayon. And ito yung magbibigay ng success sa'yo. Na parang, kailangan mo kasi talagang pagtuunan ng pansin yun sa pansamantala. So, parang ganun. So, kaya maaaring na-neglect or hindi mo napansin yung iba or hindi mo pinagtuunan ng pansin yung iba. Then, nag-focus ka dun sa bagay na yun. Which is, kailangan talaga. Nandun yung need mo na malaman, makita, maintindihan kung ano yung meron doon sa sitwasyon or sa bagay na yun. And then, ngayon nakikita natin na dahil naayos mo na siya, itong mga susunod or yung mga na-neglect mo naman ngayon, ang pagtutuunan mo ng pansin, and then mas magiging balance na. Okay? Magiging mas balance na sila. And then that would give you a lot of success kung ano man yang pinagtuunan mo ng pansin itong mga nakaraan. I can see you being this person na nagke-create, gumagawa ng change, gumagawa ng pagbabago. No? Para matapos kung ano man yung mga bagay na nagpapahirap or mga bagay na hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin ng iba. You are the one na nakakagawa ng pagbabago regarding doon. And you have the power na mabago kung ano yung sitwasyon doon. Anyway, future. Any messages for the future? For Virgos, please. Messages for the future for Virgos, please. The Magician and the Six of Swords. One more card. The Devil is here. Gusto ko tong energy nito actually. Kasi, I feel like meron kang mga taong mapapasunod in the future. And then magugustuhan nila yung pagsunod nila sa'yo. Alam mo yun, like, especially if you're a boss, nakakakita talaga tayo dito ng person na mga person, mga tao, whether they are friends,
families, or katrabaho, or empleyado, whichever applies, no? Na matutuwa sila kung paano mo sila i-handle. It's like mararamdaman nila yung feeling na parang napakaswerte ko. Ganon. Kasi kaibigan kita, parang ganon. Or napakaswerte ko kasi boss kita. Ganong klase ng energy. In the future, ha? The Magician, I can see a lot of entertainment na ibinibigay mo sa kanila. Or maybe, nai-enjoy nila kung ano man yung mga ipinapagawa mo or ginagawa nila. This could be friends or families na ikaw yung nasusunod or nag-handle. Or, yun nga, pwedeng may kinalaman sa work career. Because the Four of Wands is something... this is the Five of Wands, but ang nakita ko kanina is the Four of Wands. But anyway, so with the Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy, nakakita tayo ng big change dito sa bagay na to. Na which is, nagpakita sa akin yung Four of Wands, which is that is something na may kinalaman sa yung stability. Big change regarding that. No? And, nakikita natin yung pagtutulungan ng bawat isa para mag-move at mapuntahan nyo kung ano yung dapat ninyong mapuntahan or marating ninyo. Maybe this has something to do with your pangarap or gustong mangyari, maybe goals. Nandiyon na yung pagtutulungan. And ikaw yung gumawa ng paraan para mangyari or gagawa ng paraan para mangyari yung pagtutulungan na yun. No? Ikaw yung masusunod. And may enjoy naman nila kung ano man yung tulong na or yung pag-guide na binibigay or ginagawa mo sa kanila. Okay? And, yeah. That's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.